Welcome to SGC Caloocan Podcast, where God's grace revealed. Yan. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Pastora Berna na naatasan na maghatid ng mensahe sa inyong lahat. Ako lang po ay mouthpiece ng Panginoon at hayaan po natin ang Panginoon ang siyang magsabi ng mensahe niya ngayon. Amen po ba? Ang team po ng ating church, itong buong taon na ito, ay rooted in the unshakable gospel of Christ. Yan po. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa 4 na taon, no? 4 na taon na ipinagkaloob niya sa ating panambahan. Ang tangi lang itinataas natin ay mensahe ng krus. Ang gaganda po ng kanta kanina, di ba? Amen? Lahat ay naka-focus lang sa tinapos na gawa ng Panginoon. At happy anniversary SGC. Sa pangunguna po ni Pastor Laverne at ni Ate Jo, naisilang ang SGC Las Piñas. At hindi nagtagal, naisilang din ang SGC Caloocan. Amen. At pati na rin ang Gospel of Grace and Truth Church sa Taytay Rizal. Nakahok ba sila ngayon, Pastor? Nakahok sila ngayon. Salamat sa panonood ninyo. At napakabuti at talagang ang Panginoon tapat sa kanyang mga pangako. Yung puso po ni Pastor Laverne at ni Ate Jo na maihatid ang mensahe ng yung tamang mensahe, kasi maraming mensahe Pero yung tamang mensahe maihatid sa mga tao at eto nga isinilang ang ating panambahan. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon. So bago po ako magsimula, lagi po tayong humihingi ng gabay sa Panginoon. Kaya samahan niyo po muna akong manalangin. Tayo po yumuko, pumikit. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil narito po, ika-4 na taon na ang Solution Grace. At Lord, thank you. Alam ko po, Panginoon, na hindi lang po, Panginoon, 4 na taon ang tatakbuhin ng solusyon. Marami pang taon hanggang sa muli ninyong pagbabalik. At dadami po, Panginoon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang mundo. Salamat sa mga naaabot niyo po, Panginoon, ng Solution Grace, ng mga mensahe ng tinapos na gawa ni Jesus. Lord, sa oras na ito, hinihingi po namin ang inyong gabay. Gawin niyo lang po akong mouthpiece, Panginoon, ng inyong mensahe. Salamat po, Panginoon, na lahat po ng aming gagawin, ang lahat po ng aming iisipin, ang lahat ng aming sasabihin ay para sa kapurihan lamang ninyo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ngayon, ang palagiang umpisa natin sa SGC, nakagawian natin, meron tayong tanong. Question. Ang tanong natin ngayon, ang question natin ngayon, how is God's faithfulness manifested in keeping His promise and covenant? Ayan. Alam niyo po sa ating journey sa mundong ito, dalawa yung nakikita natin Yung una, nakikita natin yung journey natin, nakatingin lang tayo sa nakikita natin, nararamdaman natin, naririnig, naamoy, nalalasahan. Ano po yun? Sa mga senses lang natin. No? Pangalawa, nakatingin tayo, nakafocus tayo saan? Kay Kristo, sa kanyang ginawa. Ang mensahe po na ngayon ay pinamagatan na ang katapatan ng Diyos. Tunay na tapat ang Diyos sa ating buhay. Amen ba? Amen. At dahil dyan, may 3 facts o truths, no, ang ibibigay ko o i-discuss ko ngayong araw na ito. Number 1, what God really did for us in Christ in His great redemptive work. Ma-appreciate natin yung ginawa ni Kristo. Kung alam natin, ano ba talaga ang ginawa? Alam nyo, maraming nakakakilala kay Jesus. Pero hindi nila talaga alam, ano ba talaga ang ginawa ni Jesus sa krus. Hindi nila yun naiintindihan.
At hinayaan ng Holy Spirit na ito yung imensahe ko. Kasi ito naman talaga ang mensahe. Si Kristo. Amen ba? So, ito po, Romans 5:17. For if by the trespass of the one, death reigned through the one, much more surely will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one, Jesus Christ. Ang story po kung papaano ang tao ay namatay spiritually. Ang story po kung papaano naagaw ni Satanas ang dominion o ang authority ng tao sa Garden of Eden. Diyan natin sisimulan. Okay. Romans 5:17 uli. Tignan natin yung naka-green. Sabi dyan, for if by the trespass of the one, sino po yung one na yon? Yung unang Adam, yung unang tao. Death reigned through the one. Okay, nagkaroon ng kamatayan sa unang Adam o unang Adan. Okay, naging servant ang tao ni Satanas sapagkat sa isang pagkakamali, sa isang pagpili ng maling choice o maling di ba may mga choices ang tao? Maling pagpili at pag-disobey ng sinasabi, nagkaroon ng kamatayan ng tao. Spiritually. At yung kamatayan spiritually na yon, tumugon sa soul. Kasi tatlo po ang parte ng tao. Spirit, soul, body. Ulitin po natin. Spirit, soul, and body. Dapat alam po natin yan dahil foundation po yan ng pure grace. Na ang tao po ay may tatlong parte. Spirit, soul, and body. Nung nahiwalay po ang tao, ang namatay po ay ang spirit. At tumugon na po ito sa soul, hanggang tumugon na po ito sa body, kaya nagkaroon na rin ng kamatayan ng body. Ang pagkakahiwalay na yon ay pagkakahiwalay sa pakikipag-commune natin sa Panginoon. Amen? Ngayon, tayo, God's love creation, no? Mahal tayo ng Diyos. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, tayo ay nahiwalay sa Kanya. Dahil doon. Okay. Ngayon, ang question uli, what is the picture of God's man in the garden before sin came? Ano ba talaga yung tao? Sa Garden of Eden, ano ba yung picture ng Diyos sa tao? Sa Garden of Eden. Okay. So, tignan natin ang Genesis chapter 1 verse 26. Paano bang nilikha? O ano ba talaga ang layunin ng Diyos sa tao? Sabi diyan, and God said, let us make man in our image, after our likeness. Wow, kamukha natin ng Diyos, di ba? And let them have dominion, no? Over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth among the earth. So ano daw ang gagawin natin? Dominion. Ano ibig sabihin nun? Paghaharian natin yung nilikha, na ibang nilikha ng Panginoon. Ano ba mga nilikha ng Panginoon? Mga iba't ibang klaseng hayop. Halaman. Tayo dapat ang, master. Diba? Amen ba? Salita ng Diyos ang nagsabi diyan. At tignan natin yung Psalms, chapter 8, verse 3 to 6. When I look at the night sky and see the work of your fingers, the moon and the stars you set in place. What are mere mortals? Sino ba yung mortal dyan? Tayo yon, that you should think about them. Iniisip tayo ng Panginoon. Human beings that you should care for them. Nagkikare ang Panginoon sa atin. Next. Yet, you made them only a little lower than God and crowned them with glory and honor. You gave them charge over everything you made, putting all things under their authority. Wow! Di ba nakakawaw yan? Ang sabi diyan, binigay daw sa atin yung charge sa lahat
lahat ng nilikha ng Panginoon. Tayo talaga ang dapat na may hawak ng nilikha ng Panginoon. At ang sabi diyan, a little lower than God. Okay, sa mga ibang salin na mababasa nyo, meron kayong mababasang a little lower than angels. Kaya lang hindi nila na-capture yung tamang, yung original text sa Hebrew. Kasi po, sa original text, ang nakalagay dyan, Elohim. Yung sa God dyan, Elohim. Kaya ang NLT po ang nakaka-capture nun, a little lower than God. Wow! God! Bakit God? Tayo nga kasi ang pinamamahala ng mundong ito eh. Kaya lang naagaw ni Satanas. Okay, so na-appreciate nyo na ba yung goal ng Panginoon kung bakit tayo nilagay sa lupa? Hindi para magkasakit. Hindi para malungkot. Hindi para mag-alala, mag-worry, ma-anxious, ma-depress o kung ano pa man. Para maghari. Amen ba? Kamangha-mangha talagang nilikha ng Diyos ang tao. Na ang tao ay may capability. No? Yung kanyang isip, sobrang talino ng tao na lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon, napangalanan niya. Amen? Pero sabi nga daw hindi pa nga daw nagagamit yung 100% ng utak ng tao. Ang sabi, 10%. Sabi naman ng iba, hindi daw. Pero ayon sa original talaga na gusto ng Diyos, talagang ang tao tunay na matalino. Amen? At parang ayaw yatang maniwala ng ibang matalino sila. Napakalungkot ninyo Anniversary natin. Masaya tayo. Ngayon, naiintindihan na natin kung paano ang kamatayan ni Jesus sa krus ay super duper na napakahalaga. Ayun, may nag-amen naman. Salamat sa 3. Satan sees authority. Inagaw, yun nga lang yung authority na yun, inagaw ni Satanas. Niloko si Eva at si Adan. Nagpaloko naman. No? Nagpaloko. Pero salamat sa Diyos sa pagmamahal niya. Ay. Ulit. Salamat sa Diyos sa pagmamahal niya. Amen. Yun, meron pala akong kasama. Akala ko uma-acting lang ako mag-isa rito sa harapan. Hindi pala. Okay. So, kinuha ni Satanas yan. He became the God of this world. Aminin natin, kaya may chaos, kaya magulo. Ang namamahala ngayon, si Satanas. Hindi sa atin, kasi tinanggap na natin ng Panginoon. Pero makikita nyo ang gulo. Minsan tinatamaan tayo, oo. Pero kaya natin yun dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? So, he became the spiritual father of the human race. Politically, he became the prince of this world. Yun si Satanas. Talagang tuso. At ang first manifestation ng satanic nature ay hatred. Hatred. Diba? Si Cain at si Abel, nag-hate. Na-ingkit siya kay Abel at ayun. Ano nangyari? Hatred. Yun ang first manifestation ng satanic nature. Selfishness. Sakim. Bitterness. Konting nagagalit ka na, naingkit ka na. Ay. Murder. Yan ang dominant feature ng satanic nature. Ang sin ang nag-rule sa realm of spiritual death. Sin is organized evil. Ang tao ay naging slave subject of the devil. Wala siyang revelation knowledge. Pag sinabi nating revelation knowledge, ito yung mga knowledge na nanggagaling sa Panginoon. Nung patay pa ang tao, nung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, wala silang revelation knowledge. Pero tayong nakakakilala sa Panginoon,
Laging di ba sinasabi, huy, ano yung fresh revelation ng Lord? Kasi binibigyan niya tayo nun. Sinusuplayan niya tayo. Amen? Kaya yung tao, that time, nung naagaw na ni Satanas, yung dominion, nakatepende lang yung tao sa kanyang 5 senses. Bakit? Kasi yung espiritu niya, hindi nakikipag-communicate kay Lord. Amen? So what God did para maibalik tayo sa Kanya? Ang galing ng Lord, no? Wow, kawawa itong mga anak kong to, mga likha kong ito, kailangan. Kasi sabi nga, di ba, walang matuwid. Wala kahit isa. Sino lang ang matuwid? Ang Diyos. So sana nakita niya, hindi kaya ng mga anak, ng mga lilikha ko ito. Okay, so dadako tayo sa number 2 truths. O, number 2 facts. So, yung number 1, kitinalakay ko yung great redemptive work. Number 2, what God does for us in the new creation through the Word and by the Holy Spirit, building His nature into us and making us like Jesus in our love walk. Ano ba'y ginawa ni Jesus nung naging new creation na tayo? Alam niyo po ba, tayo ay, pag tayo po ay na-born again na, tayo ay new creatures na. No? Hindi po yung creatures ay yung alien, ha? Hindi. Bagong nilalang. Okay. Balik tayo uli sa Romans 5:17. Yan. For if by... doon na lang po tayo sa kulay dilaw kasi tapos na nating tinalakay yung white. Doon na lang po tayo sa naka-highlight. Much more. Surely. Pag sinabing surely, tiyak. Much more surely will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness. Ano daw mangyayari sa tumanggap ng biyaya at tumanggap ng righteousness ni God? Ay, naku. Parang 5 lang yung nagsalita. Ano daw? Wow. Maghahari. Maghahari sa lahat ng bagay. Maghahari sa masamang ugali. Hindi na ikaw yung dating ikaw na masungit. Hindi na ikaw yung dating mainitin ng ulo. Hindi na ikaw yung dating hindi marunong magpatawad. Hindi na ikaw yung dating ako ang masusunod. Hindi na ikaw tigasin. Maghahari ka na sa buhay na ito. Maghahari ka sa addiksyon, hindi lang narcotic yun. Yung addiksyon, yung kumukuha ng oras mo. No? Kesa pumokus ka sa Panginoon. Addiksyon yun, yung lahat ng bagay na halimbawa, mahilig ka sa K-drama. Aray ko! O diba? Pag na-addict ka na dun, maghahari ka ron. Lalagyan mo na lang siya ng 1 hour ka lang. Ganon. Ha? Addiction, trabaho ka ng trabaho, nakalimutan mo may pamilya ka, trabaho ka ng trabaho, maghahari ka doon. Magkakaroon ka ng balanse ng oras. Maghahari ka nga eh. Amen? Maghahari ka sa mga kaibigan mo na pag dumarating ka, hindi na yung, ayan na naman ang antipati ko, dumarating na, hindi na. Wow. Ang sarap-sarap kausap na ito, yung bang tipong 5 oras na pala kayo nag-uusap, hindi mo napansin. Di ba, ang sarap niyang kausap. Ikaw yun, maghahari ka ron. Amen? Sige, 3 lang yun naniwala sa akin. Amen. So, Romans 5:17, sa Tagalog, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang alin? Kamatayan. Ito yung pinakamaganda. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao. Sino yun? Salamat at attentive na kayo. Si Heso Kristo ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na ano? Ng Diyos. Ay ano? Maghahari sa buhay. Wow! Matuwid ka ba? Pag tumanggap ka sa Panginoon, matuwid ka na. Sabihin nyo nga, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God. Maghahari tayo laban sa sakit. Amen. Okay, nararamdaman nyo, pero huwag nyo pansinin dahil by stripes,
We were, past tense na yon. We were healed. Maghahari tayo laban sa sakit. Sakit, alis ka sa katawan ko. Amen? Kaya, pagka ako may nararamdaman, minsan, kakaroon ng panic yata yun eh. Katulad kagabi, nag-iisip ako bukas, magsasalita ako, Panginoon. Sabi ng puso ko, sa pangalan ni Jesus, panic attack, umalis ka sa buhay ko. Maghahari ako. Gagamitin lang ako ng Panginoon. Amen. Ang mensahe ng Holy Spirit ang isang Kaya, Amen? Biyaya niya. Okay. So, hindi hinayaan ng Diyos na ang mahal niyang nilikha ay hindi yung kalagayan ay pangit. Hindi niya hinayaan yun. So, ang nangyari, ang kanyang pinakamamahal o begotten son, dinala niya rito sa lupa. Sabi dyan sa John 1:14, basahin natin, and the Word, sino yung Word? Jesus. And the Word became flesh. Nagkatawang tao si Jesus and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. Ano daw? Full of grace and truth. Kaya si Jesus, kung nasaan ang grace, nandoon ang katotohanan. Kung nasaan ang katotohanan, nandoon ang biyaya. Amen? Alam nyo, ang ganda-ganda talaga nung, gustong-gusto ko. Para ako si Kaka. Yung bata. Yung kaninang gumaganon sa yung gumaganon, yung sa huling yung ganyan, tapos biglang naghikab. Gusto ko yung yung sa Papuri 25 pa lang narinig ko yung yung Pastor Laverne, yung sinulat nyo na, hindi ang mga pako ang nagpanatili kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos. Alam, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan na naman ako. Pinag-aaralan ko to kagabi. Totoo yan, kasi pag naalala ko na ako hiniligtas na, ayan na naman ako. Sa pangit na kalagayan, di ba niligtas niya tayo? Na ang pangako niya, langit. Ang ganda talaga nung kanta eh. Salamat, Pastor Labay, nung nagpagamit ka sa Panginoon. Talagang gusto ko yung line na yun. Kasi alam nyo, hinayaan ng Diyos from 9 to 3. Kasi yun eh, yung offering time ng, buti na lang, hindi lang ako yung umiiyak. Pero ako nakikita doon. From 9 to 3. Pwede namang mamatay, magsabihin ni Lord, ay gusto ko nang mamatay. Ang sakit-sakit yan na nakapako dito. Ang sakit-sakit, ganyan pa ako. Pero hindi. Hinayaan ni Jesus na nakapako siya doon from 9 to 3. Kasi pinulfill niya yung dalawang offering sa Israel. Umaga at hapon. So ano ang ibig sabihin nun? Kumpleto. Kumpletong na-redeem tayo. Amen! Salamat sa Panginoon. Ano man ang pinagdaanan mo, gaano mang kalaking kasalanan ang ginawa mo, pinatawad na tayo ng Panginoong Yesus. Amen? Matutuloy ko pa, pwede na pa ako matapos. 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sins. Ano daw? To be sin for us. Ang Diyos na walang kasalanan ay naging kasalanan. So that in Him, we might become what? The righteousness of God. Wow. Ang Diyos na walang alam sa kasalanan. Ang Diyos na walang kasalanan. At ang Diyos na hindi gumawa ng kasalanan ay naging kasalanan. Para tayo ay maging matuwid sa harap ng Panginoon. Hindi ko alam kung hindi nyo mauunawaan pa yan. Ewan ko na lang. Dito, dinescribe ng Diyos ang kanyang beloved Son as what? Substitute. Substitute. Kasi tayo
tayong bagsak na tao, wala, hindi natin kaya. Ang mabait, ang mabuting tao hindi papasok sa langit. Ang masamang tao hindi papasok sa langit. Sino lang ang papasok sa langit? Lahat lang ng pinatawad ng Panginoon. At sino yung mga pinatawad na yon? Taas ang kamay. Amen. Diba? Sige, palakpakan natin ng Lord. Yung kasalanan ng tao, nakabayubay si Jesus sa krus. Nilagay lahat ng... Kasi kailangan perfect ang offering eh. Perfect na alay. Kaya lahat ng kasalanan ng mundo nilagay sa katawan ni Kristo. At nung nilagay sa katawan ni Kristo ang kasalanan ng mundo, pansamantala, naging spiritually dead ang Panginoon. Pastora, ano ba yung sinasabi mo? Diyos yun eh. Ay, nasa kanya ang kasalanan ng mundo eh. So, ano nangyari? Ano nangyari na nagkaroon tayo ng kasalanan? Ha? Namatay spiritually. Kaya nung inilipat na kay Jesucristo, yung kasalanan ng mundo, pansamantala, ano nangyari sa kanya? Namatay siya spiritually. Kailangan niyang mamatay spiritually para mamatay ang kanyang katawan. Dahil ang sumpa ng kamatayan ng spiritual death ay kamatayan din sa katawan. Naunawaan po ba? Naunawaan? Kasi kung hindi mangyayari kay Jesus yun, hindi tayo maliligtas. He could not have died physically unless he had died spiritually. Grabe, no? Tinanggap lahat yun ni Jesus. Para bang humiliation na yun eh. Diyos yun eh. Wala eh. Kailangan ng Diyos na i-redeem ang tao. Dahil mahal ng Diyos ang kanyang nilikha. God had laid upon Him our sins and diseases. No, lahat ng sumpa. Alam niyo ba ang mga sakit? Sumpa yan eh. Sumpa yan. Kaya yung sumpa na yan, inilagay din kay Jesus. Kaya tayo, may karapatan ng mag-claim na tayo'y pinagaling na ng Panginoon. God had made Him to be sin that we might be His righteousness in Christ. He stayed there until He had satisfied every claim of justice. Hirap nun. Ako kaya, pagka siguro 2 oras lang ako nakatayo rito, baka ngawit na ako eh. Pero si Jesus, nakapako. Yung paan niya, nakapako. Ang tagal nun. Tiniis niya. Nang wala nang maklaim si Satanas. Nang mabawi yung dominion kay Satanas. Tiniis niya ang lahat. Grabe, yun lang habang pinarurusahan siya, yung paghataw sa dugo ang katawan niya, grabe, simang ba yung tawag doon? Pag ganyan lang sa katawan ni Jesus, may kasama ng laman. Grabe, isipin mo na lang yan eh. Napanood nyo ba yung Passion of Christ? Medyo inano pa nga yun dahil hindi tatanggapin yun eh. Pero grabe ang dinanas ng Panginoon. Alang-alang sa'yo. Diba? Karapat-dapat lang siyang bigyan ng mataas na papurit pagsamba. Amen. Thank you, Lord. 1 Peter 3:18. Christ suffered for our sins once, for all time. Isang beses lang, pero panghabang panahon. Forever. He never sinned, but He died for sinners to bring you safely home to God. Wow, dadalhin tayo ni Jesus kay God. He suffered physical death, but He was raised to life in the Spirit. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, tinanggalanan niya ng ipin, ng authority si Satanas. Talunan na siya. Ay, walang naniniwala. Talo na si Satanas. Amen. Sa tinapos na gawa ni Jesus. Amen? Amen.
As a new creation, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yeah. As a new creation, ano ang mga bagay na nangyari sa atin? Okay? So ito yung great revelation of Paul's teachings and the mystery of substitution. Number 1, we were crucified with Christ. No? Kung si Kristo ay napako, tayo rin ay napako. Number 2, we died with Christ. Nung namatay si Jesus, tayo ay, yung old sinful nature natin ay namatay na rin. Number 3, we were buried with Christ. Okay. So, kailangan mamatay. Bakit? Diba, ang isang tao na may asawa, pwede lang siyang uling makapag-asawa pagpatay na yung asawa niya. Kahit sabihin mo yung divorce, ay ano ba yun sa atin? Yung annulled. Hindi, yung legally separated. Legal, ano lang sila, magkahiwalay. Pero hindi, may po abogado po ba dito? Tama po ba ako, attorney? Pag legally separated, hindi pa rin sila pwedeng magpakasal, di ba? Tama ako. O, di ba? Tama ako. Diyan si attorney. Hindi siya pwedeng mag-asawa. Unless kung mamamatay asawa niya. Kaya kailangan mamatay si Jesus. At kasama tayong namatay. Para ano? Number 4. We suffered with Christ. Kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus, nangyari rin sa atin. Pero ang galing hindi tayo nakaramdam nung naramdaman ni Jesus. Siya na ang kumuha. Number 5. We were made alive together with Christ. Amen! Ako, it was exciting na. Nung nabuhay si Jesus, nabuhay din tayo. Born again! Haha! New creature o new creation na tayo. And number 6, we were justified with Christ. Diba? Hindi na tayong pwedeng hatulan. Bang! Bang! Hindi ka na guilty. Napatawad ng kasalanan mo. Meron na nagbayad. Amen? And number 7, we were raised and... Ay, ganda nito. We were raised, no? Kasama tayong nabuhay kay Kristo and seated. Wow! Nakaupo tayong katabi ni Kristo. Saan ba nakaupo si Kristo? Sa kanang kamay ng Diyos. Andun lang naman. May space ka doon at nakaupo ka ron. Nandito ako, pastor. Paano ako napunta ron, no? Di ba, pilosopong tanong? Spiritually, nandun ka na. Amen? Sabi, we are seated together with Him at the right hand of God. Nandun ka na. No, may access na tayo sa Panginoon, sa throne of grace. Wow! Kaya lahat ng sinasabi mo, may kapangyarihan na. Diba? Nakaupo ka eh. Nakaupo ka. Hindi, kasi parang ganito eh. Halimbawa, sa presidente, kailangan ko pang dumaan sa gwardya. Nandiyan po ba? Pwede po bang pumasok? May appointment kayo? Meron po. Pupunta ka pa sa sekretary. Pupunta ka pa kay ganyan. Pupunta ka pa kay ganyan. Hindi na. Kapag ikaw ay kilala ng Panginoon at anak niya, diretso ka na lang sa throne of grace niya. Lord, tulungan mo naman ako sa problemang ito. Diretso na. Amen. May access ka na. Salamat sa Panginoon, no? Napakabuti ng Panginoon. Lahat ng gusto mo. Humiling ka big time. Huwag yung kaparanggot. Big time. Ay, parang narinig ko na yung big time ko natuwa. Parang nung isang preaching, big time. Baka mamaya, big time na yung tawag niyo sa akin. No? Humingi ka ng malaki sa Panginoon. Kaya niyang bibigay yun. Bakit? Ikaw yung bugtong niyang anak na ibigay sa'yo eh. Ano ba naman yung hinihiling mo kapiranggot lang sa Panginoon yan? Diba? Oh. Ha? Yes. We are rich. Amen? So sinasabi ng Holy Spirit, through Paul, that we reign as kings in the realm of life through Jesus Christ our
Lord. We are now Satan's master. Di ka natakot. Kasi ikaw na yung master ni Satan. Di pa nga sabi sa Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemies. Kaya sasabihin na, binumo doon. Kaya mong palayasin yan. In Jesus' name, alis. Master ka na ni Satan. Amen? Ay, Rayuma, alis. Kita kailangan sa tawang ko. Tama? Diba? Master ka na. Amen ba? Ay, si pastor lang yata ay narinig ko. Amen. So we reign over him. It is the abundance of grace and the gift of righteousness. It is the reign of righteousness. Kailangan mong makita ang sarili mo kung paanong nakikita ng amang Diyos si Jesus. Nakuha niyo yun? Nakuha niyo yun? Kailangan, nakikita ako ng Diyos. Ano ba si Jesus? Okay, ganun din ako tinitignan ng Ama. Kaya, mahal na mahal ng Diyos Ama si Jesus. Mahal na mahal din ako ni Jesus. Amen? Kailangan mo makita ang sarili mo kung paano nakikita ng Diyos ang tagumpay ni Kristo. Hindi ka natalunan. Maaaring sa buhay na ito, may mga pagsubok, pero hindi ka talunan. Dahil tutulungan ka ng Panginoon. Meron kang tagapagtanggol, meron kang katuwang, lagi mo siyang kasama, hindi ka niya iiwan at pababayaan. Tayo yun. Mga naniniwala at tumanggap sa Panginoong Hesukristo. No, yung the new creation is enthroned with Christ. Kung nasaan si Kristo, nandoon ka. No? So, number 3, nandun na tayo. Pero anuhin muna natin uli yung 1 and 2. Number 1, kanina, sabi ko, what God really did for us in Christ in His great redemptive work. Tapos na tayo dyan. No? In-explain ko kung paano inagaw ni Satanas yung ating authority dito sa mundo. And number 2, kung paano naman binawi ng Panginoong Hesukristo. What God does for us in the new creation through the Word and by the Holy Spirit, building His nature into us and making us like Jesus in our love walk. And number 3, ito, pinakamaganda. Wow. Kaya dito na silang SGC. Kaya happy anniversary uli SGC. Now, God's faithfulness manifested in keeping His covenant. Kapag ka ang Diyos nakipag-covenant, talagang totoo yan. Hindi siya, kumbaga, ang tao pag nakipag-covenant, medyo kakabahan ka pa eh. Pero sa Diyos, hindi. Amen? So, ang covenant na ito, hindi na Diyos at tao. Ang covenant na ito, it is between God and His Son, Jesus Christ. So, napakatibay. Napakatibay. Amen. Sobrang tibay. Amen. Ayun naman pala eh. Kala ko, parang nagda-doubt sila eh. Parang hindi matibay. Okay. So, number 1. As mediator for the lost. Si Jesus ay mediator for the lost. Mamaya, papakita ko, ibibigay ko lang muna lahat ito at papakita ko sa inyo yung mga verses. Next. As high priest for the believer. Next. As surety for the new covenant. Next. As the advocate for us when tempted. Next. As our Lord and sustainer. Okay. Tingnan natin yung Jesus as mediator for the lost. 1 Timothy chapter 2, verse 5 to 6. For there is one God and one mediator, isang Diyos at isa lang ang mediator between God and mankind. Talagang sabihin ko sa inyo ang totoo ha. Isa lang ang mediator. Wala pong hindi ka pwedeng magdasal sa ibang tao. Diyos lang ang dapat dasalan.
Sinasabi ko po itong tahasan na to dahil Biblia na po ang nagsabi. Yung mga nagdadasal po ng mga santo-santa, hindi po talaga yan. Pero ang sabi rito, for there is one God and one mediator between God and mankind. The man, Christ Jesus, who gave himself as what? Ransom. For all people. Siya po ang ransom. Kumbaga, kinidnap tayo ni Satanas. Ang nagbayad sino? Si Jesus Christ. Kaya siya lang talaga ang mediator. And Jesus as high priest for the believers. Basahin natin, Hebrews chapter 4, verse 14. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Alam niyo po ba sa Old Covenant, sa mga Israel, sa Day of Atonement, ang high priest nila ay papasok sa temple, sa Holy of Holies, para mag-offer ng dugo. Sa mercy seat, mag-i-sprinkle siyang ganyan. Para sa kapatawaran ng kasalanan niya at sa kapatawaran ng Israel. Okay. Kapag ka tinanggap ng Panginoon, high priest yung tinitignan ng Diyos doon yung high priest. Okay? Kapag tinanggap ng Panginoon yung offer ng high priest, pagpapalain ng bansang Israel. Pero, kaya nga merong tililing-tililing dun sa sa ilalim ng nila. Ano ba? Yung bell-bell. Kasi kapag ka hindi tinanggap ng Diyos, ang nangyaya, kaya pagka nag-offer, tililing-tililing, gumagano naman talaga tililing-tililing, para alam nilang buhay. Kasi walang makakapasok sa Holy of Holies Kaya habang nag-offer, tililing. Pag hindi na narinig ng tao, yung tililing na yon, hihilahin na lang palabas yung bangkay ng high priest. Ibig sabihin, hindi tinanggap ng Panginoon. Hindi pinatawad ang kasalanan ng high priest. At dahil hindi tinanggap yung kasalanan ng high priest, hindi rin pinatawad ng Israel, wala silang blessing. Pero salamat, yung high priest natin, tanggap na tanggap ng Panginoon. Amen! So, ano ibig sabihin nun? Forever ka nang pinatawad ng Lord. Forever ka nang pinagpala. Forever nang pabor ng Panginoon sa iyo. Forever kang minamahal ng Panginoon. Dahil sa high priest na yan. Sino ba yung high priest natin na yan? Yes! Si Jesus Christ. Amen? Ang salap talaga pagka si Jesus Christ ang pinipreach Talagang, buong katawan mo talaga, Di ba? Amen. So, papaapekto ka pa ba sa pagsubok ng mundong ito? Tinatoy! Bakit ako magpapaapekto? May pagsubok. Bakit? May Diyos ako. High priest pa siya. Amen? We walk by faith and not by sight. Okay, nakikita mo yung pagsubok? Walk by faith. Si Jesus, bahala siya sa akin. Amen? So, next, Jesus as surety of the new covenant. Hebrews chapter 7:22. By so much more, Jesus has become a surety of a better covenant. Ano ba yung surety sa Greek? Engios. Ibig sabihin, security, guarantor. Pagka may guarantor kang bigatin, pagka, di ba sa credit? Credit ako, ganyan-ganyan. Sino ba guarantor mo? Bigatin. Sige. Kasi pag di ko nakabayad, yung guarantor mo magbabayad. Ang guarantor natin si Jesus, Kaya kahit anong gawin mo, magkamali ka man. Kaya nagkamali ako. Balik ka lang sa senses mo. Ba't ko pa ginawa yan? Righteous na ako sa harapan ng Panginoon. Balik ka uli. Hindi na ko na dapat gawin yung kasalanan na yan. Mali na yan Kasi, binago na ako ng Panginoon. Amen? Back up natin si Lord sa Panginoon. Si Jesus Christ sa Panginoon. Amen? Okay. Next, Jesus as advocate for us when tempted. Ito yon. 1 John chapter 2 verse 1. My little children. So, ibig sabihin, tayo yan. Anak na tayo ng Diyos. These things I write to you so that you may not sin. Okay, so sinulat para daw hindi tayo nagkakasala. Sa totoo lang, nasa mundo tayong ibabaw. Pag may kumat lang sa'yo, nagmamaneho ka ng
kamote rider. Nako. Kagatin mo yung labi mo dahil gusto mo magputok at sinta. Pumikit ka na lang. Iba talaga. Pero eto, kung madupilas man ang bibig mo, and if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So if sometimes nadupilas ka, ibig sabihin na nadupilas, medyo nagkamali ka lang ng konti. Konti. Hindi mo na gusto, parang hindi ko na to gawain dapat Kasi binago ka na ni Kristo, hindi na ako to Hindi na. Salamat sa Diyos. May advocate tayo. At iyon ay si Jesus Christ. Amen? Kaya kapag pinatawad ka na, forever ka nang pinatawad. Lagi mo lang iisipin, salamat Lord, pinatawad mo ako. Nagkamali man ako, sorry, pero salamat, pinatawad mo ako. At syempre, hindi mo nagagawin yun. Kasi, hindi na ikaw yun Anong ibig ko sabihin? Kahit ang pusa, tumatahol, may nakita ko kasing gano'n sa social media. Yung pusa niya, dahil puro aso ang nasa paligid, imbis na magniyaw, "Ow! Ow!" Akala niya aso siya, pero hindi, pusa siya. So ano ibig ko sabihin? Ikaw anak ka ng Diyos. Kahit minsan nagkakasala ka, hindi ka iyon. Hindi iyon ang identity mo. Binago ka na ng Panginoon. Ikaw ay anak na ng Diyos. Amen. Amen. So Jesus as our Lord and Sustainer. And whatever you ask in my name that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. So tayo, katulad namin, nagpagawa kami nagpatrabaho kami ng ililipat yung lupa sa pangalan namin. Kailangan ng SPA. Kakatakot, no? May attorney tayo rito. Kasi baka magkamali ako mali yan. So, SPA, Special Power of Attorney. So, ibig sabihin, binibigyan mo siya ng karapatan na ayusin kung ano man yung pinapaayos namin. So, tayo, kay Hesus Kristo, sa kanyang pangalan, binigyan niya tayo ng SPA na pwedeng gamitin ang kanyang pangalan. Amen? Okay, parang ganito lang yan Kahit yung MMDA, yatot-yatot, no? Pagka sinabing hinto ka, no? Anong gagawin ng truck? Hihinto. Kasi bakit? May authority siya. So dahil sa pangalan ni Jesus, tayo ay binigyan na ng authority. So pwede na nating magamit. Kaya kahit sa pagpipray natin, sabi natin, hindi dahil ako, ganito ba tayo mag-pray? Sa pangalan ko, dahil ako'y mabuti. Amen. Bay, kagaling mo naman. Hindi. Kasi wala nga tayo Umaangkla tayo sa biyaya lang ni Jesus. Kaya sa pangalan ni Jesus, amen. Kapag sinabi mo yan, super, super duper powerful ang prayer mo. At anumang ang banggitin mo na pinaniniwalaan mo sa pangalan ni Jesus, mangyayari. Amen? So, minsan nga, natawa ako kasi nagkaroon ng sunog sa amin. Sandaling testimony lang naman ito. Okay. Sabihin na nila akong baliw. Andoon ang sunog malapit sa amin. Dito lang. October ba yun? Alam niyo po ba? Mahangin Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, huminto ka hangin. Sunog, huminto ka. Mamatay ka, sunog. Kasi luma na yung mga bahay doon sa kapitbahay namin. Dire-diretso na yan. Kahilera namin. Pero nakaganon ako. Sabihin na nila, mabidyo ko o kasi naniniwala ako sa pangalan ni Jesus. Kahit ang hangin susunog sa atin. Amen? Nangyari nga nun, yung kapitbahay namin, nakita ko. Buti hindi ako sinabihang baliw. Ang sabi niya, naku, ang galing niyo po, nag-pray kayo. Ay, purihin po ang Panginoon kasi yun po ang alam kong tama.
Hindi po ako yun. Yung biyaya po ng Panginoon ang nagpatay ng sunog doon. Amen? Kasi 2 sunog yun na magkasabay. Na nangyari po sa lugar namin, sa 10th Avenue, ang daming doon, nahati po ang bumbero that time. Pero salamat sa Panginoon, namatay po yung sunog. 4 na bahay lang po apektado kasi magkakadikit po. Purihin ang Panginoon dahil sa pangalan niya. Kaya yung wallet niyo kung walang laman, wallet sa pangalan ni Jesus, ayun. Magkaroon ka ng laman. Ha? In Jesus' name. Alam nyo, hindi po yan ritual. Tinititignan po yan ng Panginoon, yung pananampalataya nyo. Baka naman sumusunod lang kayo dahil sinabi ko, hindi po. Kung hindi kayo naniniwala, hindi mangyayari. Dahil ang mga ito, binibigay lang ng Diyos sa mga naniniwala. Amen? So, tignan pa natin further. 2 Corinthians, ano ba yung kanina? 2 Corinthians chapter 1, verse 20. For all the promises of God in Him are what? Yes! And in Him what? Amen! To the glory of God through us. Sabi dyan, for all. Pag sinabi ba dyan, for some? Salamat sa asawa ko. Sinabi ba dyan, some? Ano sinabi dyan? All. Naku, all. Magmula umpisa hanggang matapos dahil kay Kristo, lahat ng promises para sa'yo. Amen? So, alam niyo po bang mas malinaw sa NLT? Tignan po natin ang NLT. For all God's promises have been fulfilled in Christ. Bakit naging yes? Dahil na-fulfill na ni Kristo. With a resounding what? Yes! Parang napilitan lang. With a resounding? Yes! Gawin niya kayo, yes! Di ba pagka yung nananalo ka, yes! Yes! With a resounding? Yes! Wala pa rin kamay, buti pa yung nasa likod lang. Ulit, with a resounding? Yes! Yes! And? Amen! Which means also, yes, ascends to God. Naririnig ng Panginoon. Bakit? Kapag ka narinig ng Panginoon ang amen mo, nag-glorify siya. Kasi gustong-gusto ng Lord na bigyan ka para mag-glorify siya. Amen? Alam niyo po ba yung amen na yan, kung saan galing? Sa Genesis chapter 15, verse 6. Sabi dyan, Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Yung believe po dyan, galing sa Hebrew na aman. Aman. Tapos yung aman, kaya nga believe faith. Yung faith ni Abraham, naniwala siya. Pag nag-amen ka, naniniwala ka, ipagkakaloob ng Lord. Amen. Diba? Amen. Kaya yung sa puso nila, Pastor Laverne, Lord, bibigyan niyo po kami ng church. Amen! Ano nangyari? May SGC Las Piñas, may SGC Caloocan. At meron pang nakahook sa atin na Gospel of Truth, Grace. Tama ba ko? Diyan sa Taytay, alam niyo na yan. Ano ba yun? Gospel of Grace and Truth. Diba? Diba masarap yung masaya? No? Masaya discussion. So, aman. Ngayon, nagkaroon na po ng translation into Latin, into English. Ang naiwan ay Amen. Amen. And God says, you are healed. Amen. Ay, hindi sila naniniwala. And God says, mayaman ka. Amen. Malusog ka. Amen. Amen. Diba? Lahat nga daw ng promises Kaya huwag kang iiyak. No? Hanapin mo yung promises ni God and say, Amen. Amen. Mangyayari yan sa naniniwala. Abraham believed. Kahit baog si Sarah at kahit matanda na si Abraham, nagkaanak sila. Naniniwala ako kahit ako'y over 50 na. Huwag na niya ng tanong kung ano yung plus. Oy, di ba? Yung bang lakas kong ito, mukha bang over 50?
Hindi naman ako lologod-logod. Diba? Amen! Pinalakas ako ng Panginoon. Amen! Nag-aantay kayo. Okay. So, lahat ng promises ni Lord, yes and amen. Ano man yung pinagpipray mo, ano man yung kinakaharap mong problema ngayon, ano man ang mga vinivision, kumbaga may vision ka no, pinapangarap mo. Yes and amen yan kay Lord. Amen? At samahan niyo ako. Ang Solution Grace Church ay dadami pa. Amen! Amen! Para maihayag ang tunay na mensahe ng tinapos na ng Lord sa krus. Amen. Amen. Lalabas ang Solution Grace Church sa ibang bansa. Amen. Kaya yung mga nasa online na nasa ibang bansa, simulan nyo na. Amen. At malapit na po ako magtapos. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, sama-sama po natin itong basahin. God will do this. Gagawin ng Diyos. For He is faithful to do what He says, and He has invited you into partnership with His Son, Jesus Christ our Lord. Faithful ang Lord. Kung hindi man faithful ang tao sa iyo, si Lord faithful sa iyo. Thank you, Lord. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. The one who calls you is faithful, and He will do it. Huwag kang magalinlang sa Panginoon. Gagawin niya. Pangako niya yan. Yes and amen. Amen. Naintindihan niyo po ba yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Natutuwa po ba kayo sa lagay natin ngayon? Amen. Salamat sa Panginoon. Ayan, questions. Yung question natin kanina, sasagutin na po natin. Lapit na po ako magtapos. How is God's faithfulness manifested in keeping His promise and covenant? Alam niyo po, tayo magfe-fail. Pero ang Lord, hindi siya. Never ever siyang magfe-fail. He is faithful. Okay, solution. Believe and see that God is fulfilling every word that goes out of His mouth, regardless of what man does. Kahit hindi tayo karapat-dapat, dahil kay Kristo lahat ng promise. We can say yes and amen! Woo! Thank you for listening. This is SGC Caloocan Podcast, where God's grace reveals.